Yan mga master, so dito tayo sa Step Mark Inocencio. So may tinotrouble tayo. May leak kasi siya, okay yung compressor pero may leak sa U-vent ng condenser coil. Kaya ito ngayon nilileak test natin. Ikot ko yung camera. Ito siya mga master, nilileak test natin para sigurado. Yan. So chinek na lang din natin dito sa kabilang side ng U-vent. Pero yung leak nandun sa kabila. So bulan lang mga master kasi wala tayong nitro. So pressure ng Freon yung gamit natin. Yan. So ikot ko mamaya sa sarado ko lang ito mga master. Karma! Yan mga master oh. Naghahanap pa tayo, kahapon nakainang na tayo. Ayan oh. Ito. Tapos ito, nainang na rin natin yan. So naghahanap pa tayo kasi bumababa pa yung pressure eh. So nakasarado yung service valve yan. So dapat condenser lang yan. Ayan o. Try natin yung gauge. So tinanggal ko na yung gauge pati yung flare. Ayan o. Para ma-test ko rin yung service valve. So wala naman, ewan ko lang dito sa ating gauge. So wala naman eh. Naalala ko lang baka may leak pa na iba. Sayang ang Freon. Yun o, so wala eh. So update ko kayo kapag meron pa. Takip-takip na. Wala na tayo nakita ang leak dyan. So kabilaan na U-vent nileak test natin. Tapos may hininang tayo na U-vent. So ang kailangan yan, blower na lang yung compressor terminal kasi nileak test din natin. Tapos vacuum. Pero bago yan, gawa muna tayo ng power supply yan. So dito ko na lang ipapatap. Yan, dyan sa breaker na yan. Para magkaroon tayo ng power supply dyan. Pwede rin dito, kaya lang preventive, so magagamit siya kasi straight to mga master yan hanggang dun. So gitnang gitna siya para extension na lang. Yung update ko kayo mamaya so ano magiging status. Daikin 410 ceiling cassette to mga master. Tapos sa loob pinubuga nila yung drain kasi medyo matagal to na hindi nalinis. So possible naglulumot or nagje-jelly na yung nito drain pipe. Nabubuga natin yan para hindi siya pagmula ng leak. Yan, balikan ko kayo mamaya mga master. Try natin mag-video mamaya sa loob. Yan na mga master, tinesting na natin. Yan, gas charging lang tayo. Ang amperahe niya data. 12.8
85, 12 to 12.9. Yan, nag-yellow. So, mababa pa kasi karga niya mga master. Pag pinatay natin to, so yan pa lang, mababa pa sa 50. So buksan na natin kasi mamamatay yung ano niyan eh. Nachamba lang yan, nakapalang ng konti yan. Low pressure switch. Gas charging lang. Lamig no. So hindi na tayo magre-liquid dyan mga master dahil nasa ano tayo, suction line. Tapos hintayin lang natin mawala yung pag-ice build up niya. Unti-unti yung mawawala. So, medyo matagal nga lang kasi gas charging. Pero mawawala yan eh no. Hanggang sa mamit natin yung tamang pressure. So ayun pa sa loob. Yellow. Mawawala yan. Dapat mawala yan. Yan. Nawala na yan mga master. Tumataas na raan natin. 13.23. So dapat tumaas na rin yung pressure ng gauge natin. Pag pinatay, yan, so nasa 60 PSI na yan. So 410 to eh. So dapat ano to mga master, 125 to 130 PSI. Ano no, usok-usok na yung ano, tangke. Sobrang lamig. Gas charging lang. Antay lang natin yan hanggang sa may tama niya, yung tamang karga niya. Nag-yellow na mga master oh. Kita ba? Oh. Nag-yellow na. So mamaya na lang pag okay na siya. Mga master. Ay Renz, ano yung tumulo? Uno? Yan, ninamberan na rin namin yan mga master para sigurado. Ayan o. Oh, 21. Malakas mag-yellow. Pero nawala ah. Walang yellow. So itong inakarga ni Kiyakaloy, nag-ice build up yan kanina. Ngayon wala na. Ayun o. Ayun yung tubo na yun o. Ayun, yung may ano, may hose. Nag-ice build up yan kanina. Ayan, okay na. Tapos saan yung uno, Lawrence? Yelo yan kanina eh. Daw. Nag-yelo yan, mga master. Tapos nung malusaw yung yelo, tumulo sa loob. Kaya pina-off na lang muna. Ito yung next natin i-check. Number 1, ground floor. So the rest, yung 3-4 dun sa second floor, okay na yun mga master. So kanina sa dito naman kami. Wasingan natin si Baltic. Si Bugbog nandun sa bahay. So ito muna ginamit natin kasi bagong repair. Pagagawa lang natin yan mga master. Cylinder head gasket. Pero okay na.
Baltic. Yan si Baltic. Oh, Hyundai. Tapos katapat Hyundai. Sa likod Hyundai.